ay katulad din ng mga bonsai sa pygmy forest. Uy, ganda. Wow, talagang winning entry ito. Kung makukuha mo ito. Literati. Nako. Cascading literati. Literati. Kaya nga, ang ganda. Yeah. Ito ang ugat niya. No? Literati ito. Dahil, kakonti ang branches niya sa ibaba. No? At saka graceful. Tapos sa bandang dulo, ang ano niya, talagang very, very natural ito. Yung dahon na sa dulo. Yung dahon. Oo, ito. At saka, wala ka na ano dito, no carving is needed, no tool is needed. Pati windswept style na bonsai na ginagamitan ng mga bonsai artist ng alambre para pumunta sa iisang direksyon ay karaniwan na sa pygmy forest at natural na hangin ang may gawa. Malaki din ang naitulong ng malamig na panahon upang kapitan ng mga lumot at iba't ibang ferns ang mga bonsai na puno na lalong ikinaganda nito. Doon makikita, dinadapuan ng fern, ano? Pagkakanyan talagang malamig. At saka kumukold ang place para nag-i-snow siya. Natukoy naman ng Makiling Center for Mountain Ecosystem sa UP Los Baños kung anong uri ng kagubatan ang pygmy forest sa Mount Hamiguitan. Tawag na forest on ultramafic rocks, no? Or ultramafic forest. Itong klaseng gubat na ito ay mataas yung metallic content ng soil. And so, ang tendency ng mga puno ay talagang maliliit. Hindi rin dapat ipagtaka na ang katabing bundok ng Mount Hamiguitan ay matataas ang puno at malaking-malaki ang pagkakaiba sa mga bonsai trees na sa malayo ay nagmukhang damuhan. Usually, very sharply bounded siya. No? Sharply bounded kasi yung lupa dito, iba dun sa lupa doon. No? Bato diyan, maring ito iba. Ayon pa kay Director Fernando, may mga kagubatan din sa Pilipinas na nasa kategoryang ultra-mafic forest, subalit mas maliit ang mga puno sa Mount Hamiguitan. Sa ibang lugar, sa Palawan, maabot ng 10 meters. Sa Surigao, ultramafic pa rin, maabot ng 25 meters. Pero ito talaga, unique din. Malaki rin ang kontribusyon ng mabatong lupa sa pagiging bansot ng mga puno. Very rocky. Ang pinaka-humus is actually very thin. Talagang widespreading roots din ang mga puno dito. Halos gumagapang siya looking for soil to grasp. Pero ang tunay at bukod tangi sa pygmy forest, ang nagpapayunik dito sa gubat na to ay yung iba't ibang uri ng halaman. Yun ang pinaka-unique dyan na hindi nakikita sa ibang, wala yan sa Makiling, wala yan sa Banahaw. Unique yan sa lugar na ito. tulad ng puno ng almasiga na nagbubunga pa. Ngayon ko lang nakita sa ultramafic forest. Pero normally yan makita natin sa lower mountain at upper mountain forest. Yung sa mga tuktok ng bundok. Band na ito, bawal pumutol ng almasiga by law. Because rare na nga. Dapat ding pakaingat-ingatan ang bihira ng makitang pitcher plant. Probably this one is only found in Mindanao, nowhere else in the world. Isa ito sa endangered species sa grupo natin. All of the species, napakaganda. Kitang-kita ang tubig, ano? So, dyan, it's group yan sa carnivorous plant kasi yung natatrap na insects dyan sa loob ay nalulunod sa tubig. Yun ang... Tapos sa ilalim ng pitcher niya, may mga special enzymes yung halaman to digest yung insects. So, yun ang ginagawin niyang, pinagkukuhanan niya ng nutrients. Pati lumot sa Mount Hamiguitan ay kakaiba ang kulay. Well, ngayon ko lang nakakita yung moss na ito. Hindi naman ako expert sa moss identification, pero this is the first time I've seen it. At ang pakiusap ni Director Fernando sa mga gustong makita ang ganitong obra maestra ng kalikasan. Huwag lang po sana tayong magpuputol ng mga sanga, huwag tayong kukuha ng mga bulaklak o kukuha ng bunga dahil yung mga bunga yan ay yung magre-regenerate sa gubot na yan. Panoorin lang po natin at enjoy the scenery, enjoy the view. Ano? Maswerte po tayo, marami tayong mga gandang unique ecosystems, mga unique forests. Kaya dapat lamang na maging isang national park
at maprotektahan ang pygmy forest. Ang mga nagnanais pong umakyat sa Mount Tamiguitan ay kailangang magparehistro sa munisipyo ng San Isidro sa Davao Oriental. At gaya po ng paalala sa atin, huwag sanang matigas ang ating ulo, bawal pong magbaba ng mga bonsai na puno dahil ang mahuhuli lalapatan ng kaparusahan.